A day in my life as I live alone in Montalban, Rizal. Hi guys, I'm G and welcome to my diary. Hindi ako alipin ng salapi ngayon kaya tanghali na ako nagising. Char, niligpit ko lang din yung hinigaan ko kaso tinawag ako ni Mother Earth. Wala nga akong pasok ngayon pero may mga dapat akong gawin. Bago yun, naghilamos at nagtoothbrush na muna ako. Nagpalit lang ako ng ilaw kasi maghuhugas ako ng pinagkainan ko kagabi. Wala palang ibang maghuhugas nito kundi ako lang. Ganito kapag mag-isa, wala kang ibang aasahan kundi sarili mo lang. After ko nga maghugas, nag-almusal muna ako with matching tulala pa. Breadstick na lang kasi yung almusal ko. Kailangan ko na talagang mag-grocery kaya naligo na rin ako. Habang nagpre-prepare nga ako, naalala ko na may nag-comment sa last vlog natin. Story time daw kung paano ako nagsimula mag-live alone. Hala, baka maboring kayo. Eme lang. Pero bago yon, wag natin kalimutan mag-sunscreen at isama ang liig. Wow! Bago ako umalis, papalitan ko na muna yung bedsheet ko. Once a week kasi ako nagpapalit. Nasabi ko nga last vlog na since 2017 ako nag-live alone. Sa orphanage na pinanggalingan ko, kapag graduate ka na ng college, pwede ka na mag-independent living. Kaya doon nag-start lahat. Wow! 2017 kasi ako graduate ng college. Binigyan lang ako ng orphanage ng budget para makapag-start. After nun, bahala na ako sa buhay ko. Hindi eme yun. Para mabuhay ko yung sarili ko, syempre naghanap ako ng trabaho. Buti hindi pa ako nakakaalis nung dumating yung in-order kong maleta. Bago ko nga makalimutan, kinuha ko na muna yung mga dapat kong dalhin. Meron din kasi akong listahan ng mga bibilhin kong grocery at yung pambayad syempre. Bago din kasi ako pumunta ng grocery ngayon, may kailangan pa akong daanan kasi inutusan ako ni Ate Bal. Char. Dadaan kasi ako sa pawn shop para ipa-appraise yung nabiling gold ko last time. Wow. Para malaman kung magkano ba yung value in case na isang la ito. Outfit check, eme. Kaya ito po yung maganda sa gold investment. In case of emergency, may masasangla ka. Papunta na ako sa pawn shop at nagmadali na ako kasi baka maabutan na ako ng cut-off. Ito nga pala yung pina-appraise kong gold. Wow! Na-confirm ko naman na totoo ito at may value at pwede ding isang la. Papunta na akong bayan pero bago ako mag-grocery, nagpapalit muna ako ng battery ng relo. Nakita ko pa nga yung gusto kong relo kaya sabi ko kay ate sales lady, babalikan ko na lang. Hindi ko sinabi kay ate kung kailan pero hindi ngayon at hindi rin soon. Char! Nasa loob na nga ako ng grocery kaya nag-start na akong kumuha ng mga kailangan ko at nasa listahan ko. Pinigilan ko talaga yung sarili ko doon sa gusto kong relo kasi wala yun sa listahan ko. Char! Habang tinitingnan ko nga yung laman ng cart ko, nagpe-pray ako na sana hindi ako sumobra sa budget. Habang papalapit sa counter, kinakabahan ako and tada! Hala, si OA. Paglabas ko nga, nakita ko yung Turk. Sakto, gutom na ako, kaya umorder ako. Buti na lang, hindi ako sumobra sa budget ko ng grocery. Kaya ito, may pangkain ako. Kain tayo! Hinihintay ko lang din talaga sila tita at tito dito dahil magkikita kami. Habang naghihintay nga ako, nakita ko rin tong mini donuts kaya napabili ako para ipasalubong sa mga bata. Pagkatapos ko nga bumili ng mga mini donuts, lumabas na din agad ako kasi dito kami magkikita nila tito at tita. Nagkita na kami kaya nagpahatid na rin ako sa kanila. May inabot lang kasi na importante si tita na dadalhin ko. Nakauwi na nga ako at bitbit ko na yung mga pinamili ko. Buti na lang hinatid ako nila tito at tita kasi medyo mabibigat tong mga to. Naalala ko wala na pala akong mineral water kaya bumili muna ako. Pinahatid ko lang kay kuya pero ako na ang magpapasok sa loob. Hanggang pintuan ko lang talaga pinapahatid yung tubig. Ako na talaga ang naglalagay nito sa loob. Ganito ko pala to buhatin para malagay dun sa lababo. 7 years ko nang ginagawa to, kaya kayang-kaya na. Char. Mabigat pa din. O, diba? Ang gaan lang. Char. Pagkatapos niyan, hingal talaga ang aabutin. Dahil doon nauhaw ako kaya napainom ako ng tubig. O diba wala na talagang laman yung rep ko? Niligpit ko muna yung bag na ginamit ko kanina nung umalis ako. Pagkatapos nagwalis muna ako sa lapag. Dito na rin kasi ako kakain ng dinner. Buti na lang may nabili ako kaninang rice in the box. Kaya sakto ito na lang din kakainin kong dinner.
kain tayo. Syempre, habang kumakain, nanonood dapat ng Netflix. Char! Tapos na nga akong mag-dinner kaya aayusin ko na tong mga pinamili ko kanina. Habang inaayos ko to, balik tayo sa story time kung paano ako nag-start mag-living alone. Tinulungan ako maghanap ng mga kaibigan ko ng maliit na room for rent. And the rest is history. Char! At ito yung room na yon na naging tahanan ko ng almost 5 years. Kung mapapansin nyo, medyo masikip na kasi maliit lang talaga yung space. Kaya yun din yung reason bakit lumipat ako ng ibang apartment. At ito na yung apartment na yon. Dito ako lumipat. Wow! Nag 1 year na ako ngayong taon. Dahil nauso sa TikTok yung mga living alone diaries, na-inspire ako. Matagal ko na kasing gusto ding mag-content. Kaya, ayun, ito yung ginagawa ko ngayon. Sa wakas natapos din, nagbihis lang ako ng pantulog. Kailangan ko na rin kasi magpahinga dahil may pasok pa ako bukas. Sana natapos mo tong video at sana na-inspire kita kung gusto mo na mag-live alone. That's it and that's all. Thank you for watching. XOXO!